Bilang mga tagapagkalinga, hindi lamang pangangalaga ng kalusugan ng aming tungkulin. Responsibilidad din naming maging boses ng mga taong madalas hindi naririnig sa lipunan katulad ng mga taong may pisikal na kapansanan. Sa bawat kwentong aming naririnig, nakikita namin ang kanilang tapang, kakayahan at patuloy na pakikibaka para sa pagkilala, paggalang at pantay na oportunidad. Mahalagang pagtuunan ng pansin ang pangkalahatang kalusugan ng isang individual. Ito ay sa mga aspetong emosyonal, mental, espiritual, pisikal, at maging ng panlipunang aspeto. Kabilang narito ang mga sitwasyon sa trabaho na kanilang kinabibilangan kung saan ito ay nagbibigay dignidad sa bawat individual. Ang tunay na malasakit ay hindi lamang sa pag-aalaga, kundi sa paninindigan para sa isang lipunang inklusibo, makatao, at walang iniiwan, lalong-lalo na para sa mga taong may pisikal na kapansanan. Sa bawat sulok ng ating komunidad, may mga taong bumabangon ng maaga, nagsusuot ng kanilang uniforme at papunta sa trabaho tulad ng karamihan. Ngunit para sa mga taong may kapansanan, ang makitang sila ay may kakayahan na isang pakikibaka sa araw-araw. Sa dokumentaryong ito, ibabahagi natin ang mga kwento ng mga PWD na hindi lamang nakikibaka, kundi lumalaban ng may dignidad, determinasyon at tahimik na lakas. Para sa marami, ang makahanap ng isang lugar ng trabaho na tunay na tumatanggap sa kanila ay isang biyayang hindi basta-basta makamit. Ngunit para sa mga manggagawang ito, ang pagtanggap ang naging sandigan sa pagharap sa hamon ng kanilang kapansanan. Sa Pilipinas, tinatayang mahigit 1,400,000 Pilipino ang may kapansanan ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2019. Sa lalawigan ng Quezon, humigit kumulang 28,100 katao ang may kapansanan. Sa napiling lokalidad ng pag-aaral, mayroong 1,400 na rehistradong persons with disabilities kung saan 388 ang may pisikal na kapansanan. Sa likod ng mga datos na ito ay mga totoong kwento. Kwento ng kakayahan, pakikibaka, at pag-asa. At kabilang na dito ang mga individual na naging kalahok sa pag-aaral na ito. Barangay Secretary, ni-alok niya sa akin. Nung una nga po, di medyo may doubt ako na tanggapin yung position kasi sa akin, dahil sa aking kapansanan. Pero dahil po, nakita ko naman na tanggap nila yung akin. Kung ano man daw yung magiging lapses ko, o ako lang ako doon sa aking trabaho dahil sa aking ay tatanggapin naman nila. Tutulungan naman nila ako na kayanin ko yung mga trabaho. Ay tayo yung Federation President ng Person with Disability dito sa Canlao. Tayo ang Pangulo ng PWD sa Barangay Bukal. Tayo yung nanalong inalan na Pangulo ng Federasyon ng Buong Pagbilao. Sa kasalukuyan, tayo ay isang Assistant Secretary ng Provincial Federation ng PWD President. Minsan, sapat na ang isang pagkakataon, isang manager o kuponan na handang maniwala sa kakayahan ng isang tao. Dahil sa aking kapansanan, friendly naman sila sa mga kagaya namin persons with disability. Ngunit, hindi lahat ng kwento ay nagsisimula sa init at pagtanggap.
Marami sa mga PWD ang naalala ang mga oras na sila'y pinagtawanan, binalibalitaan o di kaya tinanggihan lamang. Naka-apply din hindi qualify, di kaya ito. Parang ayaw din nila ng katulad namin, ng mga physical. Naranasan ko rin na minsan ay makaranas ng discrimination sa mga hindi nakakakilala sa akin. Kung minsan ay may mga tao na pagmamasdan ka kung hindi ka nakatingin. At pag nakita mo naman, parang sinusuri kung kaya mo ba o hindi. Pero nung time na nakasaklay doon, maraming discrimination. Kaya Nabubuli rin. Naloko tayo. Oy, sir, lasing ka na naman, oh. Hindi pantay ang nilalakaran mo. Kasi ang number one po talaga na problema naming mga may disability, yun bang sasabihin ng ibang tao, nakaka-apekto sa amin yun. Hanggang ngayon, may mga employer pa rin na kaakibat ang maling akala na kapag may kapansanan, kulang ang kakayahan. Ang ganitong pananaw ay hindi lamang masakit, ito rin ay naghahadlang. Sa kabila ng mga hamon, may mga pagkakataon na dumadating ang suporta hindi sa pamamagitan ng mga salita kundi sa mga aksyon. Isang maliit na pagbabago sa tungkulin, pagkakaroon ng rampa, at ang tahimik na pag-unawa na ang dignidad ay nangangahulugang pag-aangkop, hindi pag-aalis. At kailangan ay hindi ako tatayo sa second floor. Kailangan ng opisina, doon nila ako i-duty sa first floor. Isa na yun sa mga tinuring namin na mga magulang na rin namin na pag kami nandun, siniingatan kami. At talagang supportal kami na Tumutulong naman po ang full support kung ano man yung gusto nilang gawin at kaya naman pong ibigay ng tulong ay binibigay naman. Talaga po bukas naman sa pagtulong sa mga kagaya namin. Maliit man ang mga pagbabago, malaki ang naitutulong nito. Ano ang nagpapatuloy sa kanila? Para sa marami, ito ay pagmamahal sa pamilya. Para sa kanilang mga anak, asawa, at sa buhay na kanilang hinuhubog, sakripisyo ang araw-araw. Ako'y kontento at ang nagbibigay inspirasyon sa akin ay ang aking mga anak na umaasa sa akin para sa kanilang pag-aaral. Dahil sa trabaho kong ito, naipadala ko sa paaralan ang aking mga anak. Hindi man ako ganun kayaman, sapat na ang aking kinikita upang di kami magutom. Para sa ilan, ang tunay na ligaya ay hindi nasusukat sa promosyon, kundi sa pagiging kapaki-pakinabang at pagkakaroon ng pagkakabilang. Hindi lang sila nakikipagsapalaran para makaraos, may ilan sa kanila ang umaangat at nagiging mga lider at gabay ng kanilang komunidad. pangalan po sa Pwede na ako nila. Sige. Ay, di. Bibigyan ka lang kasi. Turn on, ma'am. Bye-bye, sir. Ginawa nila akong kinatawa ng PWD sa aming lugar upang hikayatin din ang iba. Bilang guidance counselor, nakakapagbahagi ako ng aking karanasan at nakakapagbigay inspirasyon. Pinatunayan ko na kaya kong maglingkod at humikayat ng pag-angat sa iba.
Misan is now preparing for the World Para Swimming Series scheduled from April 10 to 12 in Fuji, Shizuoka, Japan. Dinamisan aims to hit the minimum qualifying standard in all his 4 events: the men's 50 meters, 100 meters, and 200 meters. Ang mga individual na may pisikal na kapansanan ay hindi kailangan ng lipunan. Sila ay mga magulang, manggagawa, leader, at inspirasyon. Ang kanilang abilidad ay hindi dapat masukat ng kanilang pisikal na kondisyon, kundi ang kanilang ambag, sipag, at dedikasyon. Ang tunay na inklusyon ay hindi simpleng pagbibigay ng trabaho, kundi pagkilala sa kanilang dignidad bilang tao at bilang profesional. Hindi nila kailangan ng aro. Ang kailangan nila ay ang patas na pagkakataon. Bilang mga mananalinsi, naniniwala kami na ang inklusibong pagtanggap sa mga individual na may kapansanan ay hindi pabor. Ito ay karapatan. Panahon na upang masagin ang maling pananaw at palakasin ang potensyal ng mga manggagawang may pisikal na kapansanan. Sila ay suportahan at kilalanin Basagin ang maling pananaw at palakasin ang kanilang potensyal.